Kilat News Updates. Mga balita ngayon, atong ang muntik ng mahuli, kumpirmadong nasa Pilipinas pa rin ayon kay DILG Secretary Remulla. Peace talks ng US at Iran nabigo at walang napagkasunduan. Super Typhoon Sinlaku inaasahang hindi papasok sa PAR ayon sa Pag-asa. Mainit na panahon mananatili sa buong bansa. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Ibinunyag ni DILG Secretary John Vic Remulla na muntik nang maaresto ng mga otoridad ang kontrobersyal na negosyanteng si Charlie Atong Ang noong nakaraang linggo. Ngunit muli itong nakatakas at pinaniniwala ang nasa loob pa rin ng bansa. Ayon kay Remulla, may isang mapagkakatiwalaang impormante na personal na nakakita kay Ang at agad na ibinahagi ang lokasyon nito sa mga otoridad na nagbunsod ng isang operasyon. Sumama umano mismo sa raid si Remulla, ngunit huli na ang kanilang pagdating kaya hindi na naabutan ang negosyante. Dahil dito ay kumpirmadong wala sa Vietnam ang puganteng negosyante taliwas sa naunang ulat ng ahensya. Naharap si Ang sa mabibigat na kasong kidnapping with homicide kaugnay ng misteryosong pagkawala ng ilang mga sabongero. Nabigo ang mahigit 20 oras na peace talks sa pagitan ng United States at Iran matapos walang maabot na kasunduan sa ginanap na negosasyon sa Islamabad, Pakistan. Ayon kay US Vice President J.D. Vance, tinanggihan ng Tehran ang alok ng Washington upang wakasan ang alita. Gayunman, nananatiling bukas ang pinto para sa muling pag-uusap kung muling isasaalang-alang ng Iran ang tinawag niyang final offer. Samantala, iginiit naman ni Iranian Foreign Ministry spokesperson Ismail Baghei na nakasalalay ang anumang proseso sa pagkilala sa karapatan ng Iran. Bagamat karamihan sa mga tinalakay ay sinang-ayunan ng dalawang bansa, hindi umano na pagkasunduan ang usapin sa nuclear concerns. Kaya kasunod nito ay inanunsyo ni US President Donald Trump ang pagsisimula ng pagharang ng US Navy sa lahat ng barkong daraan o lalabas ng Strait of Hormuz. Noong nakaraang linggo nang nagsimula ang 2 linggong tigil putukan ng dalawang bansa matapos ang higit isang buwang tensyon sa Middle East. Mababa ang tsansang pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang Tropical Cyclone Sinlaku na lumakas bilang isang super typhoon nitong linggo ng hapon ayon sa Pag-asa. Dahil dito, sinabi ng Pag-asa na wala rin itong direktang epekto sa lagay ng panahon sa Pilipinas. Taglay ni Sinlaku ang lakas ng hangin aabot sa 205 na kilometro kada oras at pagbugsong hanggang 250 kilometers per hour. Huling namataan ng bagyo sa layong 2,580 kilometers silangan ng Visayas alas 3 ng madaling araw nitong Lunes. Inaasahang darating ito malapit sa Guam at Northern Mariana Islands sa Martes, Abril 14. Samantala, mananatiling mainit at tuyo ang panahon sa malaking bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, patuloy na nakakaapekto ang ridge ng high pressure area sa Northern Luzon. Sa iba pang bahagi ng bansa, inaasahan ng maalinsangang panahon na may posibilidad ng panandaliang pag-ulan o localized thunderstorms. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Lenon, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.